first Sunday, pinag-usapan po natin how the church started. So it all started with the Holy Spirit. So that's why ang church is not made by human philosophy, but it's born by the power of the Holy Spirit. So it started as a book of Acts, doon po nagsimula ang church. So second Sunday, pinag-usapan po natin what is the purpose of the church. Ang purpose po, bakit mayroon church? To make disciples, to witness about Christ, and to represent. We're gonna represent Christ. Kaya ang tawag sa atin, Christian, because Christ within. So, dapat si Kristo na nasa atin, magmamanifest siya sa atin through our daily life. Amen? So, ngayon, pag-usapan po natin yung third week. Let's continue. The function of the church age. How the church started? First Sunday, second Sunday, what is the purpose of the church? Make disciples, witnessing, represent Christ. Ngayon, function. Kailangan malaman natin bakit tayo nandito. Paano magpa-function ng church? Ano ako? Sino ka? Ano magagawa natin para sa gawain ng Panginoon? Tinawag tayo for a purpose. Do you believe in that? We are called for a purpose. Now, let's do the function. Kung may purpose tayo, syempre, dapat may function. So, let's read the word of the Lord in Ephesians chapter 4, verse 11. It says, "Now, these are the gifts Christ gave to the church, the apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and the teachers." And jump tayo sa verse 16, it says, "He makes the whole body fit together perfectly as each part does its own special work." Pakisabi, special work. You have and I have special work in the ministry. It helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. So, yun ang pag-uusapan, yun ang magiging key verse po natin. So, the function of the church age, o ang tawag po dito, culture. So, pag sinabing culture, ito po yung mga araw-araw nating ginagawa. It's our lifestyle. So, para hindi tayo malito, yung tradisyon, yung isang okasyon na ginagawa natin paulit-ulit. Pero yung culture, yun yung lifestyle. That's why the church must have lifestyle, culture. Kaya ang tinuturo ko pa sa inyo, ang pag-pray, pag-devotion, hindi siya dapat maging tradisyon. Kailangan siya maging culture. Yung pagmamahal sa kapwa, hindi dapat maging tradisyon na okasyon lang tayo magmamahal sa kapwa. Amen? Sabi sa katakin mo, wag tradisyon, every day. Amen? Amen. So ngayon, that's why pag-usapan po natin kasi ang function is the culture of the church. So, how the church should function? That's the question. So, number one, every believer has a rule. Every believer has a rule. Mahalaga ako, mahalaga ka. Bawat isa ay mahalaga sa loob ng kaharian ng Panginoon. So, mayroon po tayong ginagawa. Katulad po ng ininimbawa ko ng umaga, bakit po mayroong mga lugar na mahihirap? Di ba, mayroon kayo na pupunta, mayroon lugar na poorest. Alam ko yung Masbate, nalista tayo sa one of the poorest province. I don't know kung anong taon yun, but salamat dahil kahit paano umaangat tayo ng konti. Amen. So, napakapalad ng mga taga-Aruroy, kasi kahit one of the poorest province ang Masbate, pero one of the Class A municipality ay mga taga-Aruroy. Be proud. Sige, palapakan mo. Pinakamayaman ang Aruroy sa buong Masbate. Kaya sabihin sa katakin mo, mayaman ka pala. Kaya pag sinabi nilang taga-Aruroy, iba ang tingin nila sa atin. Salamat, taga-Aruroy ako. Pero alam niyo po ba kung taga-saan ako? Galing ako sa poorest. Umiyak ako noong 2012, nabasa ko po sa isang artikulo na naglathala na ang aming lugar, ang Montreal, noong 2011, one of the, actually poorest municipality. Naiyak po talaga ako. Pero, bakit mahirap ang lugar namin? Pero, bakit mayaman yung Aruroy? Nang mapunta ako dito, naunawaan ko. Ang pagkakaiba ng Aruroy at ng Montreal. Noong panahon na yon, ngayon medyo maganda na yung aming, wala na kami dun sa poorest, iba na po ang nakapalit. Pero, alam niyo po kung bakit? Dahil, yung lugar na mahirap, ibig sabihin, makinig po kayo, maraming hindi nagpa-function sa lugar na yon. Na mapunta ako dito, ang dami kong nakita na wala sa amin, na nagpa-function dito. Yung mga businessman, ang dami dito. Meron na tayo, lalo na ngayon, ang Aruroy, mayroon ng
LCC, meron na tayong Shimmery, o dati wala. Yung wala sa ibang mga munisipyo, nandito sa atin. Ibig sabihin, merong mga nagpa-function dito na wala doon sa lugar na yon. Alam niyo ba ang church ganon? Yung church, bakit meron ding poorest church, meron ding mga rich church, spiritually pinag-usapan pa natin dito, ha? So, kasi bakit? Kapag hindi po nagpa-function, yung mga taong mayroong mga kakayanan, for example, sa Montreal, maraming mga kakayanan magnegosyo, pero hindi nagninegosyo. Maraming mga professional, pero hindi sa amin nagkatrabaho. Marami naman sana, pero hindi nag-aaral. So that's why, nakita ko po ang dahilan, bakit mahirap ang lugar namin. Na mapunta ako dito, ang daming oportunidad. Amen? Ganun ang church. Ang church kapag hindi nagpa-function, yung mayroong mga abilidad, yun ang nangyayari. So that's why, yun ang pag-uusapan natin. Everyone has special work or rule for the productivity of the church. Amen po ba? Okay. Ngayon basahin po natin to. Now, these are the gifts of Christ, the gifts Christ gave to the church, the body of Christ. So, the apostles, the prophets, evangelists, the pastors, and the teachers. So, alam nyo po, sa body of Christ, ito po ang pinaka-main. Para magang ganito, kung atin pong ilalagay sa ating gobyerno, dahil tayo po ay, parang ganito yon. Sila yung mga matataas na mga opisyal ng ating gobyerno. Sa church din, sila din po yung mga main, one of the main na tinawag ni Lord for special work. Yung mga apostles, prophets. Kaya pag ikaw ay isang apostol, ibig sabihin, you are, kung sa spiritual, you are higher ranking in the kingdom of God. Amen? Pag ikaw ay isang prophets, kasama ka doon sa tinatawag na fivefold ministry. Para maunawaan po natin, sino ba sila? Sino ba sila? Ano ang mga role nila? Ito po, sa Ephesians chapter 4 verse 11, kaya pag nagbabasa po kayo ng Biblia at hindi nyo maunawaan, gumamit kayo ng iba-ibang translation. Huwag kayong mag-interpret sa sarili nyo. Let the Bible itself interpret for us. So napansin nyo po, ano itong ginamit natin dito? NLT. Pero yan, ang nakailang dyan, apostle. Pero pag gumamit ka ng amplified, yan pinapaliwanag niya. Kaya kung gusto nyong lumago sa Word of God, gumamit kayo sa devotion nyo, di mo nyo maunawaan, gamit kayo ng iba-ibang translation, mauunawaan nyo. So, una, ano ang trabaho ng apostles? Siya po yung may special, he is the special messengers. Nasa kanya ang foundation and vision ng kingdom. Kaya yung may mga apostle na gift, visionary yun. Amen? So, ngayon, sino naman tong prophets? Sila yung inspired preachers. Yung mga hindi natin maunawaan ng mga hiwaga, sila po ang naghahayag. Kaya yung apostle at ang prophets, magkakasama po sila, magkakatuwang po sila. Parang kung sa ating pong bansa, para maunawaan nyo, ang demokrasya mayroon pong tatlong bahagi. Executive, legislative, and judiciary. Amen po ba? So silang tatlo, hindi sila pwedeng magkagulo. Kailangan nagtutulungan po sila. Pag nagka-problema to, babagsak ang ekonomiya ng ating bansa. Nangyayari ngayon sa Iran. Alam nyo nangyayari sa Iran ngayon? Grabe ang samok. Kasi hindi nagpa-function ng kanilang because medyo na-automate, na bagang nawa one rule sila ngayon. So anyway, wag natin pag-usapan yun. Yun tayo. So, yung evangelist naman, yung pong preachers of the gospel, traveling missionaries, ito yung makatayong paa. Ang iniisip niya, sino ang idadagdag sa kaharian ng Diyos? Ang lagi niyang iniisip, sino ang dapat maligtas? Ang iniisip niya lagi, may madagdag sa kaharian ng Diyos. Mga soul winners. Sino naman tong shepherd? Siyempre, ay yung pastor, yung nangangalaga ng mga tupa. At sino naman tong mga teachers? Ito ang lagi niyang sinasabi, what the Bible says. Kaya kung ikaw laging, pag tinatanong ka, lagi mong ibinabalik, ano ba ang sinabi ng salita ng Panginoon? You are a teacher. Amen? So, pastor, parang wala ako dyan sa high ranking. Don't worry, don't worry. Meron tayong Romans chapter 12. In His grace, God has given us different gifts for doing certain things.
Pakisabi certain, sigurado. Certain things, well, so if God has given you the ability to prophesy, speak out as much faith as God has given you. Yung prophesy po dito, ito po yung, tawag nito, yung inspire. When He speak the word, hindi ibagkaiba po yung encouragement. He give inspiration for us. When He speak, mayroon kang gift of prophecy. Very inspirational ka. Hindi naman yung motivational speaker. Magkaiba po yun. So, ngayon, if your gift is serving, yan, baka may gift ka sa paglilingkod. Hindi ka apostle, pero you have the heart of service. Gusto mo lagi tumulong. Masaya kang tumulong. Lahat gusto mong tulungan. Amen? You love to serve. You have the gift of service from the Holy Spirit. Kasi pag ikaw ay nasa kaharian, mayroon kang gift from the Holy Spirit. At ito yon. Next, teacher. Mamaya, hindi lang kayo dito mga teacher and profession sa secular. Malayo nyo, mayroon kayong gift sa kingdom. What the Bible says. Yun lagi kayo. O ngayon, if your gift is encourage o encouragement, ang mayroon pong malinaw dito ng gift of encouragement si Brother Alvin o si Pastor Alvin. I-update, wala man siya dito. I-level up na siya. Si Pastor Alvin. So, malinaw po ang kanyang gift. May gift of encouragement po siya. So, ano pa? Giving. So, yung may gift of giving, lahat naman tayo nagpapractice ng pagbibigay. Amen? Pero iba po yung may gift of giving. Yung tipong kaya niyang ibigay lahat. Sabi nga, tamang ko yun, sabi ni Kuya Francis, ako wala talaga akong gift of giving. Faithful giver lang ako, Pastor. Kaya yung faithful giver, ibinibigay mo talaga yung para sa Panginoon. Pero yung gift of giving, na halos wala ka na ibigay. Sa Pastor, hindi pa ako ganon. At least honest, you're faithful giver, you don't have a gift of giving. Pero yung taong may gift of giving, talaga naman, hindi yan mapakali. Hindi makatulog hanggat hindi siya nakakatulong. So, next, leadership ability. Baka mayroon dito sa inyo, may gift of leadership. Paano mo malalaman, Pastor, pag mayroon akong gift of leadership? Pag nagsabi ka na, let's go! Pagtingin mo, mayroon sumusunod sa'yo. Pero pag nagsabi ka na, let's go, pagtingin mo walang tao, magtaka ka. Amen? Yun ang identification na ang taong may, kasi hindi lahat, di ba? Pag sinabi natin, come on, hindi lahat sumasama. Sabi niya, mag-solo ka. Pero pag may gift of leadership ka talaga, isang sabi mo lang, lahat sila susunod sa'yo. Ganun ba kayo? Sino may gift na ganon? Yung pag nagsalita ka, maraming sumusunod. Taas ng kamay. Parang wala O baka natakot po kayo Next, yung gift. Kung mayroon kang gift of leadership, anong sabi ng Bible? Take the responsibility seriously. Kasi hindi madali mag-lead ng tao. Amen? Next, and if you have gift of showing kindness, lahat naman tayo may kind. You are kind, pero yung kindness, iba na yun. Amen? We have mercy. Some of us, we have mercy pero not compassion. Yung kaluoy man niya. Hanggang kaluoy ka na lang ngayon. Pero yung may gift of kindness, hindi talaga pwedeng hindi siya gumawa. Kasi maraming naawa, pero hanggang awa lang. Pero yung may gift of kindness, hindi siya makatulog. Ang tawag yan, compassion. Amen? So, ngayon, a spiritual gift is given to each of us. Anong purpose? So we can help each other. If you know your rule, you can help. Not unless you know your rule inside the church, you cannot help. You want to help the church to grow? Then, find out your rule inside the church. Pastor, bagan wala ako dito, don't worry, mayroon pa. Amen? Ngayon, eto tayo, maraming gifts. Alam niyo ba, ang daming gifts na binibigay ng banal na Espiritu? Ito ang sinabi sa 1 Corinthians 12 verse 8. To one person, the Spirit gives the ability to give wise advice. Ano po yan? Wisdom. Yung may gift of wisdom, they gave not advice, wise advice. Maraming nag-advise, pero not ang iba, not good. Pero malalaman mo, pag may wisdom yan from the Lord, because kapag siya nag-advise, very wise. Yung isa naman is special knowledge. Lahat may knowledge, pero yung iba yung special. Bakit po? Ito po ang may gift of knowledge. Pag may mahirap na word, lalo na mahirap na sitwasyon sa Bible, kaya niya po sa ating i-interpret yan.
tayo, nagkakamot na tayo, nagtatanggal na yung mga kuto sa ating ulo, siya pinaliwanag sa atin. Sino bang may gift ng ganon? Lord, sana bumaba ka na sa aming kalagitnaan. Amen. Para lahat nyo, alam nyo po, pag may mga gift na tayo, si pastor hindi na po mahihirapan. Amen. Ngayon, parang wala ako dyan, pastor. Don't worry, mayroon pa. Ito. Same Spirit gives great faith. Yan. Iba yung normal faith, iba yung great faith. Pag sinabing great, talagang great. Yung mga mahimalang mga pangyayari sa buhay mo. Yung nanalangin ka ng pagkain sa araw-araw, binibigay, hindi yon great faith. Provision yon. Yung mga bagay na mga napaka-imposible pero nangyayari. Mayroon ba kayong kilalang ganon? Na nanalangin siya, pero nangyari, mayroon siyang gift of faith. So ngayon naman po, gift of healing. Baka mayroon ka nun. Yung pag pinapanalangin mo yung may sakit, gumagaling. Sino meron ganon? So, merong gift dito sa atin ay si Sister Teresa at si Sister Mary Ann. Praise be to God, it happens one time din sa buhay ko. Nanalangin ako doon sa Papa ni Ping. Miraculously, nag-testify siya didi, is the move of God. Sabi ko nga ni Lord, sana laging ganon. Now, when you pray, healed. Amen? Hello? Baka meron sa inyo, nga lang hindi nyo pinapractice. Kasi alam niyo po, pag wala pong gift pipiling sa church, ito po nakakalungkot. Nakakalungkot pero baka mangyari, kapag hindi po nag-operate ang healing sa church, pupunta kayo sa albularyo. Yun ang nakakatakot. Kasi bakit? Yung albularyo, aram natin, yun ay power of the darkness. Amen. Kaya dapat mag-manifest sa atin, kung sino may gift of healing, please, ilabas nyo yan. Para pag mayroong may sakit, hindi po si pastor ang tatawagin. Hindi ba sarap ng ganon? Pag mayroong may sakit, tawagan. Ganito, call my number. Hindi na si pastor. Amen po ba? Ulitin ko po, ang church nagiging mahirap kapag walang nagpa-function sa church ng kanilang mga spiritual gift. Katulad yan ng isang lugar na kapag hindi gumagalaw yung mga tao may kakayanan, ambag ang kanilang kakayanan sa kanilang community, hindi magiging masagana at maganda ang lugar. Amen. Okay, ngayon, punta tayo. So, ayan, mayroon pa pala. Ang dami pa, tingnan nyo. He gives one person power to perform miracles. Yung mga patay na bubuhay. Amen? Yung mga pilay lumalakad. Nanalangin tayo dito, sana mayroon dito sa atin may gift of miracles. Ano pa po? Prophesy. He gives some else the ability, discerning of spirit. Yung may discerning of spirit naman po, ito yon. Nakita niya lang yung isang tao, kaya niyang mabasa kung anong klaseng espiritu mayroon yon. Nga lang, mag-ingat ang may gift noon kasi ang iba namang pagdududa. So, parang hindi na dinududahan mga tao. So, dapat maging maliwanag, ha? Ano ba yan? Gift of discernment ba yan? O gift ng pagdududa? So, yung discerning spirit, nalalaman niya kung anong klaseng espiritu mayroon ng isang tao. Amen. So, next, ang iba naman po, yung speak in tongues, speak in a known language. Ang iba naman po, nag-i-interpret. Sample po, mayroon nag-speak in tongues, mayroong isa kaya mag-interpret. Kailan yan nangyayari? When the Holy Spirit operated us. Kaya, diretso ko na lang po, this 26 and 30, meron tayong week of fire. Anong week of fire, Pastor? Nananalangin tayo and we ask the Holy Spirit. This year, ating panalangin po, let the Holy Spirit fill us. Bakit po? Para mawala yung mga takot natin. Kasi ang dala ng Holy Spirit, tapang. Kaya yung matatakutin ka, pumunta ka dito. Sa 26 and 30, every night, 6 to 8 p.m. From Monday to Friday, andito po kami, mananalangin po tayo. We're gonna pray that the Holy Spirit will fill us para lahat ng mga depression, lahat po ng mga problema natin sa buhay, ang kailangan po natin, banal na espiritu. Amen. Ngayon, it is the one and only Spirit who distribute all this gift. Saan daw galing yung mga gifts na yan? Saan nagsimulang church? Sa Holy Spirit. Sino magbibigay ng gift? Holy Spirit. Para ano? Para yung rule natin, malaman natin at magamit tayo sa church. Basahin po natin. He alone decides which gift each person should have. Kaya hindi po kayo mamimili. Ang banal na espiritu ang magbibigay sa inyo ng spiritual gift.
Ano ang atin pong gagawin? We need to discover kung ano ang akong function. Kasi hanggat hindi mo nakikita ang role mo sa church, hindi ka magagamit. Gusto nyo ba yon? Lagi kayo nagwa-wonder, para kayong nasa ilang. That's why you need to discover your gift. So, ito po, pag nalaman nyo na po ang gift nyo, lahat po yun. From fivefold ministry, Romans 12, and 1 Corinthians, ito po ang gagawin po natin. The responsibility is to equip. Kaya pag ako po, ginamit ko po yung aking part, gift ko, yung role ko, marami pong nai-equip. Hindi lang po pastor ang dapat mag-equip, but all of us who have the gift from the Holy Spirit. Amen po ba? Basahin po natin. To do the work, build up the church. And said, the body of Christ. That's why kapag nagpa-function ako, nagpa-function ka, nabibuild up ang church, pati ang body of Christ. Sa Bisaya pa, may pulos ka. Amen. Okay. Ngayon, ministry is not only for pastors. Remember that. Ministry is not exclusively for pastors. Every believer is called to serve and build the body of Christ. Gusto niyo po na maging masaya sa church? Kung bilang pastor niyo, meron akong pangarap. Alam niyo ng mga leaders, amen? Anong pangarap ni pastor? Na kapag darating isang araw dito sa atin, sa church community, pag pupunta kayo at may pupunta dito, gusto nila laging bumalik. Why? Dahil nakita po nila, alam niyo po, sabi kaya, yung mga taga ibang lugar, bakit gustong bumalik sa Aroroy? May pumunta dito. Bakit maraming pumupunta ng taga ibang mga Masbateño, pag pumupunta sa Aroroy, bakit gustong bumalik? Pastor, hindi namin alam. Alam niyo po kung bakit? Marami kasing mayroon dito na wala sa kanila. Kapag nakita niyo po yon at nagawa niyo yung rule niyo, kabalik-balik ang church. Bakit hindi kabalik-balik? Sabi sa katakin mo, hindi ka pa kasi nagpa-function. Note, kapag hindi ka nag-function at mayroon kang gift, alam mong rule mo, pero hindi mo ginawa, ito ang mangyayari sa church. Marami sa church magiging evaluator. Pangit naman ng preach ni pastor. Amen? Ano ba yan? Parang yun lagi, yun ang sinabi ni pastor dati, di ba? Ang mangyayari po, sa halip na mag-function ka, ano mangyayari? Magiging evaluator ka sa church. At kapag marami ng evaluator sa church, isang ibig sabihin, maraming hindi nag-function. Sample ko po. Sample, para mas mainuan po natin. Bakit maraming mayayaman hindi marites? Why? Yan, marami silang ginagawa. Saan po maraming marites? Sa tambayan. Bakit? Bakit sila nagmamarites? Wala silang magawa. Sa church, kapag hindi nagpa-function tayo sa ating mga role, ito ang mangyayari. Ayaw kong mangyari yon. Kaya gusto ko lahat tayo mag-function. Kasi pag lahat tayo mayroong ginagawa, wala kang panahon mangialam na may buhay na may buhay. Kundi ang gagawin mo, tutulungan mo sila. Amen. Pero pag wala kang ginagawa sa church, ang lagi mo nakikita, ang pangit naman ng aming building, ang pangit ng sound, ang daming pangit. Pero pag lahat tayo gumagawa, sabihin mo, ang daming magaganda sa church. Amen. Gusto niyo ba yon? Then, do your function. I will do my function, you do your function, you do your rule, the church is happy. Everybody is happy. Amen? Okay, ngayon, kaya nga sabi ni every believer is called to serve. We have to serve in accordance to your rule or your gift. Amen. So, number 2, huwag kayong mag-alala, maiksi niya po, mahaba lang yung number 1. You have a special role in God's kingdom. How the church should function. Number 2, the church grow through unity. Last Sunday, pinag-usapan po natin na ang design ng church is to grow. Naalala niyo po? Ang design ng church to grow. Grow what? In unity.
Paano mag-grow ang church sa unity? So ito po ang basahin po natin. Make every effort to keep yourself united in the Spirit. Pag sinabi pong united in the Spirit, yung spiritual gift mo, spiritual gift ko, spiritual gift mo, pinagsasama natin. We unite in the Spirit. Gusto mo ba yung banal na Espiritu sa iyo, i-unite mo sa akin? Wow! And the church will be built up. Amen. So, for there is one body, one Spirit, just as you have been called to one glorious hope for the future. So, unity does not mean sameness. Ito po ang maganda. Basahin niyo po ito. Ito ang meaning ng unity. Unity means shared purpose. Ang tawag ko dito, unity in diversity. Bakit? Iba ka, iba ako, iba ka, pero kahit tayo magkakaiba-iba, pero tayo ay nagkakaisa. Pag hindi po natin makita at nagkanya-kanya tayo, alam mo mangyayari sa church? Mawawasak. I will give you a story. Nung bata pa si Gab, meron siyang pinapanood. Kinukwento ko na to. Meron siyang pinapanood na 4 na magkakaibigan na hayop. Itong 4 na magkakaibigan, sabi nila, meron kasing sa lugar po nila, sa jungle nila, mayroong leon. Yung leon, halos lahat ng mga hayop doon, kinakain niya. Pero sabi nilang 4, sama-sama tayo ha. Dahil pag hindi tayo nagsama-sama, siguradong kakainin tayo ng leon. Di nag-antay ng pagkakataon ang leon na makain niya. Eto nga, dumating ang pagkakataon, yung 2 magkaibigang hayop na yon, medyo hindi nagkasundo. Yung 2, ganun din. Ang nangyari ngayon, nagdala-dalawa sila. At nang magdala-dalawa sila, nagkaroon sila ng hindi rin pagkakaintindihan. Ang nangyari, nagkanya-kanya sila. At ito po ang nangyari. Dahil nagkanya-kanya sila, lahat sila nakain ng leon. The Bible says, 2 Peter 5, our enemy is like a roaring lion, seeking someone who devour. Kaya hindi pwede na tayo yung magkakaaway-away. Pero hindi tayo pwedeng kainin dahil meron kayong shepherd. Pero ang problema naman yung pag humiwalay kayo sa shepherd. Huwag tayong maghiwalay. Hello, are you there? Huwag na huwag. Kasi yung kwento, ano mangyayari? Pag tayo nagkanya-kanya, yung kaaway, sisilain tayo. At mauubos ang church. Kapag mayroong nagsisimula sa division, at pag nagkaroon ng division, magkakanya-kanya na yan. At doon na magsisimula, yung kaaway gagalaw sa loob ng iglesia. Pero hindi natin papayagan yan dito. Magkakaiba-iba tayo ng mga spiritual gift, pero magsasama-sama tayo. Amen po ba? Amen. Shall we clap the Lord? Gawin po natin yun. Let's help each other. Let's grow together. Ano man yung kakayanan mo, iambag mo. Enjoy. Alam niyo po, ang nakita ko po, kapag nakita mo, dahil 44 na po ako ngayon, alam niyo po, iba na pala ang mindset ng 44. Alam niyo po, ang iniisip ko ngayon, to be specific with my identity. Why? Hindi na panahon para mag-adventure. It's too late for me. Kung ikaw ay 20 years old, okay lang yun, mag-experiment ka pa. Pero when you are in 30 and 40, please be specific. We live once. We die once. Be specific who you are. Alam niyo po, ang hinahanap ko ngayon, Lord, show me my identity. I want to live in, although nakikita ko na po, I want to live it. Gusto ko dun ako, dun ang focus ko, dun ang buhay ko. Bakit? I want to leave a legacy. Hindi man ako pang world class na legacy, pero kahit sa ating lugar. At every time they hear me, maalala nila ako, ay yung tao na to. Amen? Ang sarap nun, di ba? Hindi man tayo mayaman dito, pero doon, maaalala ka.
Dito, you will be forgotten, but doon, you will be forever remembered. Amen. So, ngayon, that's why napaka-important din ng shared purpose. If I know my identity and purpose, shinare ko sa'yo, wow. Kaya nga alam nyo po, may revelation dito. Anong revelation po dito? Dapat pala yung group natin, ganito. Hindi po cell group, share group. Bakit? I share my life. Dapat sa group, you share your life. You share your food. Come on. And you share your word. Ito ba ang gusto ko na mangyari sa mga groupings? You share your purpose, your life. Then you share who you are. Huwag kang magkatubili kasi sama-sama tayo dito. Then, masaya po ang grupo. Alam niyo po bakit doon nagsimula ang church sa Acts chapter 2? Kaya masaya po sila, lagi silang may pagkain. Hindi ko naman sinasabi na tayo mahilig di ba? Nagpapasaya po yon. At syempre, share your word. Share your word. Wag ganyan. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Yeah. Ganito yon. Pag pumunta ka sa isang grupo, sa share group, at andun ka, medyo, wag sana kayo magalit ha. Wag sana. Yan, pinapakita ko lang po yung possible para lahat po tayo masaya. Pinag-uusapan kasi natin dito is unity. Amen? Parang ganito, pupunta ako sa share group, then, andun ako, nag-share ako, nag-share ako ng food, pero wala akong word. Kulang. Anong kulang mo? Word. Share the word of the Lord. Okay, pupunta naman ako. Mag-share ako ng word of God, mag-share ako ng life ko, hindi ako nag-share ng food. Kulang. Amen? Andun naman ako. Ang problema, pinadala ko yung, andun ang aking food, andun din yung aking word. Ang problema, wala ako doon. Kulang. Anong dapat? Kasi ito, sabi nga dito, ang unity is shared purpose. Alam niyo po, nag-i-enjoy ko ngayon sa mga young moms, young dads. Kasi pag nagkakaroon tayo ng gawain, di ba? Natutuwa po talaga ako. Bakit? Wala pong nag-aatubiling mag-share ng kanilang buhay. So happy. Kaya kami po mag-asawa, hindi rin kami, actually nagsimula din talaga kami na hindi namin, wala po kaming boundary. Pinapakita po namin kung anong klaseng buhay mayroon kami. So, wag po natin lagyan ng tabi na, ako ay private Christian. No. Bakit? Si Jesus ba namatay para sa'yo lang? Jesus died for all. Then, share your life for all. Amen. So, ngayon, number 3, how the church should function. The goal is spiritual maturity. At ito po ang goal ng church. All of us will mature. Kailan ka magmamature? Kapag shinare mo yung function. Basahin po natin. Let's read 1, 2, 3, go. Instead, we will speak the truth in love, growing in every way, more and more like Christ, who is the head of His body, the church. Dito tayo magtatapos sa verse na to. He makes the whole body fit together perfectly. Basahin niyo po to. As each part does its own, special work. Kailan nagiging perfect ang church? When everyone, each part does its own special work. Mayroon nga kasi magagawa sa loob ng church na hindi magagawa ng iba. Pastor, paano ko malalaman yung part ko sa church? Ganito lang yung kasimple. Ano ang nalaging mo nakikitang pangit sa loob ng church? Yung lagi mo naisip na pumupunta ka dito, yung parang, yun yung, alam nyo, yung parang bagang, pag pupunta ka, ano ba to? Anong church na to? Alam nyo, ibig sabihin, ikaw lang ang nakakakita niyan, Brad, sister. Ibig sabihin, yan yung special work mo. Magsimula ka sa ganon. Ano ba yan? Ang dumi ng church, wala man nang naglinis dito. Ibig sabihin, you have the special ability. Kasi hindi lahat marunong maglinis. Amen? Ano ba yan? Paggabi, parang ang haba ng share ni pastor, wala man nagpamerienda. O, ibig sabihin, ikaw yun.
Na-joke lang po. Peace, peace. What I mean, kung ano yung lagi mo naiisip na parang kulang sa church o wala sa church, ibig sabihin, ikaw yon. Yan yung special work na mayroon ka. Ano ba yan? Wala man lang nagtitestimony sa church. Ibig sabihin, ikaw yun, sister, brother. Katulad ng sinabi ko, si Rafael, dahil ito, pasensya na kayo, laging na-example ito dahil ito madalas makita. Ang church kasi, itong stage, parang mukha to eh. Alam nyo naman, pag naglalakad ka, unang-una makikita sa'yo, kaya laging tayong paganda na mukha, pagwapo na mukha. So si Rafael po, drummer po natin. Meron siyang special work sa church. Pansinin nyo po pag wala po siya. Amen? Ano po mangyayari? Kahit gaano agaling namin dito, pag kulang, parang may kulang. Amen? Pastor, bakit lagi si Rafael ang napapansin mo? Dahil mayroon siyang special work. Pero alam niyo po, wag kayong magagalit ha. Pag wala ka pong share sa church, pag nawala ka, hindi ka maalala. Hindi, joke lang po. Pero totoo yun. Pero pag mayroong kang part, hindi ka pwedeng hanapin. Hindi ko po kayo hinahanapan. My point na pinag-uusapan po natin dito, rule. Kasi nabasa nyo naman, every believer has a rule. Find out your rule. So ngayon, basahin nyo po. It helps kapag nagawa mo yung special work mo. Ayan o, ano mangyayari daw? Ito ang mangyayari. Anong result? It helps the other parts grow. Simple lang po ang music team, pero natutulungan tayo nito umawit kay Lord. Hello? Simple lang po ang encouragement, pero lahat tayo na-empower. So, basahin po natin ulit. So that the whole body is healthy, growing, and full of love. You want a blessed church? Then, do your function. Do your special work. Then, the church will be healthy. The church will be growing. Wag po kayo maghanap ng perfect na church. Wala pong perfect na church. Our Lord, our God is perfect. When we do our part, doon nagiging maganda. Amen? So, God desires a mature church. Grounded in truth, growing in love. Ito po yung challenge. This is the challenge. Find out your role in the church. Number 2, challenge. Share your purpose in the body of Christ. Number 3, challenge. Grow and mature for God's glory. How the church function? Every believer has a rule. The church grow through unity. Through what? Sharing our purpose. Then, the goal is spiritual. Paano mo malaman na nagmamature ka? Nakita mo yung purpose mo, gumagalaw ka kung anong panawagan sa iyo ng church, ng Panginoon. Amen po ba? Are you ready to find out who you are in the ministry? Are you ready to share your purpose to the church? Do your function. Let's pray. Mag-pray tayo, Lord, ano bang function ko sa church? I want to be useful. Gusto ko na maging masaya ang church, and I want to be part of this transformation of our church.